bangayan at hindi pagkakaunawaan ng dating mag-asawa na uuwi na raw sa sakitan at pisikalan. Nang magbalik sa bahay ang ilaw ng tahanan sa kalip na liwanag, gulo raw ang hatid nito sa kanilang dating masayang pamilya. Mga kalbot sa leeg at pasa sa mata, ito ang mga sugat na natamo ng isang lalaki matapos di umanong bugbugin ng isang ginang sa Quezon City. Tulungan niyo po si Papa. Binugbog po siya. Mga pasa po yan. Ang nanakit, walang iba kundi ang nagbabalik niyang ex-wife? Hindi ako nagmamatapang! Ang dating may bahay, madalas daw maliitin at ismulin si ex-hubby dahil sa kanyang karamdaman. Ang yabang, napakayabang mo. Lalo kang mangisay kapag malaki. Kaya nga Sa cellphone video na kuha ng kanyang anak na si Danica nitong February 27, 2025, makikita ang mga kalmot sa dibdib at pasa sa mata ng stroke survivor na si Danilo Jaime. 59 na taong gulang, may karamdaman din sa puso si Danilo, kaya labis niyang iniinda ang panghihina ng katawan. Ang itinuturo niyang may kagagawan ang kanyang dating asawa na si Yolanda, 54 na taong gulang. Mga pasa po yan. Ayan po yung mga damage niya. Ayon sa medical legal ni Danilo, nagtamo siya ng slight physical injuries. Dito po sa may mata niya, may black eye po siya dyan. Dahil sinuntok po siya ng nanay ko. Tapos dito po sa dibdib niya, may mga natamo po siyang kalmot. Ang gusot na ito, may mas malalim na palang mga sugat na pinanggagalingan. Kwento ni Danica, 5 taong gulang pa lang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Siyempre po masakit, tapos malungkot na dapat may nanay ako na kumakalinga sa akin. Lagi ako nagtatanong bakit ako ang nawalan ng nanay na siyempre, nag-iisang anak lang ako. Taong 2016, nang muli raw nagparamdam si Yolanda sa kanya. Sa pananabik sa kalinga ng isang ina, tinanggap ni Danica si Yolanda nang walang alinlangan. Sa akin na sabi niya uuwi na siya. Tapos meron daw po siyang trabaho dito. Tapos that time nung habang sa tumatagal, nagkaroon na po ng conflict. Ang pagbabalik ni Yolanda, hindi raw naging masaya para sa buong pamilya. Lasing na lasing siya nung araw na yun. Pinalabas niya po kami sa bahay na umuulan po nung malakas na yun. Tapos ang nangyayari po, wala po si Papa nung araw na yun eh. Mula noon, hindi na raw umaasa si Danica na maayos pa ang kanilang pamilya. Mahal ko siyempre, nanay eh. Pero sa ngayon kasi, hindi ko pa talaga kayang siyang patawarin. Tinaboy niya kami ng mga anak ko. Parang nawala na rin yung pagmamahal ko sa kanya. Makalipas ang 7 taon, September 2024, muli raw nagbabalik si Yolanda sa kanilang takanan. Ang pakay raw ng dating ilaw ng takanan sa kanyang comeback. Palayasin sina Danilo, Danica at kanyang pamilya. Ang karapat namang padlaka. Ha? Magagawa kong paglakan ko yan. Ang yabang, napakayabang mo. Lalo kang mangisay kapag malaki. Kaya nga 20 years na bang ano yung ambak niya? Magigibahin ko na rin. Gibahin mo yung bahay. Wala ka matirahan. Gibahin na yan. Gibahin mo na. Sa ilang araw na pagtutok namin sa kaso ng pamilya Jaime, nakakuha kami ng resibo. Ang video na ito, kung saan makikita ang pagtatalo-talo ng bawat miyembro ng pamilya. Nagsimula lamang sa verbal na pagtatalo ang away na sumiklab sa loob ng bahay na ito. Kung inyo makikita, ang lalaking ito tila ba hinihiklat ng babaeng ito na dati pala niyang kinakasama. Doon po sumiklab ang gulo nang itulak ng babae ang lalaki. Sa unang bahagi ng video, makikita si Yolanda na sinisipa ang asawa ni Danica. Pag mo'y tatapon nung electric pan, mo sasaktan. Huwag kang masyadong matapang nga. Umakit ka sa taas. Sinubukang pumagitna ni Danilo sa gulo, pero Ikaw naman matapang Hindi ako nagmamatapang! Pinaliwanag ko siya, huwag kang magtanggal-tanggal dyan. Masyadong nag-ari-arian ka na Mali kasi Ang tapang nakikilang mo eh. siya. Hindi kita Tinatapon. titigilan bukas, hindi ako papasok. Eh ano ba hindi ko di papasok? Magtigilan tayo bukas. Masyado kang matapang Sige, talaga. Magarapan tayo bukas. Ay, wag ba akong hamunin? hanggang noong February 27 nitong taon, muli na namang nagkagulo sa kanilang lugar. Ayon kay Danilo, kakauwi lang niya sa bahay at naabutan niyang naglilinis si Yolanda. Galing ko sa tubigan, pauwi akong gabi na yon. Tinanong ko sa pagpasok ko, medyo malinis ang bahay. Asan yung mga gamit? Hindi siya sumagot. Pangatlong tanong, nagsigaw na siya. Bakit ba? Anong problema? Sabi niya, paglapit niyo, bigla niya akong sinapak. Hanggang ang pagtatalo, umabot na raw sa panununtok ni Yolanda. Bigla niya akong sinapak, tapos yung tukik ito, kaya na medyo nalamog yung ulo ko.
Tapos tinulak ko sa simento. Tapos sinakal pa ako, kinakalmot ko rito. Pati dito, damay-damay pa lahat nito mga sugat-sugat. Kaya Hindi ako nagmamatapang! napapagod ako sa mga problema dumating sa buhay ko. Ginaganito ako. Tapos nadagdagan pa niya. Pila-pila kong kalagayan ko. Hindi ko alam kung paano kung gagawin. Natunton ng resibo si Yolanda sa bahay na pinag-aawayan ng mag-anak. Pag-amin niya, nagawa lang daw niyang saktan si Danilo dahil inambahan na raw siya ng suntok ng dating asawa. Pagdating niya dyan, hindi ko lang siya pinabalik. Sige, nakatulog na nga ako. Nagbubulong-bulong siya, pero hindi ko naririnig kung ano yung bulong niya. Ang sabi niya sa akin, Yoli, naghahari-harian ka na dito sa bahay na to? Wala kang inambag dito. Pangalawa, sampid ka lang dito, sumama ka sa ibang lalaki. Parang ganun, ma'am, hindi ko nagustuhan yung sinasabi niya. Ipinakita rin ni Yolanda ang resibo na siya lang daw ang may karapatan sa kanilang bahay. Alam naman po namin na hindi naman po namin sariling pag-aari itong kinatitirikan ng bahay namin. Pero ito po yung katunayan na ako talaga po yung nakapangalan dito. March 4, 2025, nagpasya na ang mag-ama na magsampa ng reklamo sa barangay para sa pananakit at pagpapalayas ni Yolanda sa kanila. Yung tinitirahan niyo pong bahay ay kanino? Ay, sa akin yan po. Kasi ako nagpupundar yan eh. Dinamit lang yung apelido ko yan. Yung lupa kanino? Rights lang yan po. Dapat hindi nila pag-awayan yon. Kasi yun, mag-asawa sila. Conjugal property nila. Kumbaga, sabi natin, ang gumastos doon ay yung lalaki. Pag sinabing gastos ng lalaki, kasal sila as a conjugal property yun. Kung ano yung pag-aari ng lalaki, pag-aari ng babae. Kasi hindi naman nila mana yun eh. March 5, 2025, nagharap-harap na sina Danilo, Danica at Yolanda. Ang harapan, naging ungkatan na rin ng nakaraan. Tapos tinakwil mo yung anak mo, kaysa isa. Sabi mo sa akin, nag-alagaan mo anak mo. Nakikinig ka sa naman sulsul. Dapat hindi ka nakinig. Tapos lumapit yung Pasko, ng daan ng Pasko. Sabi ko nilang, nak, lumapit ka na lang doon kasi para matapos yung problema natin. Anong ginawa mo? Tinaboy mo sila. Ha? Naghawa yung mga bata, pati mga bata, tinakwil mo. Hindi na napigilang umiyak ng mag-ama dahil sa pagkadismaya kay Yolanda. Git naman ni Yolanda sa paratang na sinaktan niya si Danilo. Yung lang, nasunin ko po siya, pero yung pananakal, hindi ko po ginawa sa kanya yan. Ang kwento mo, parang magsabi ka ng totoo. Ikaw ang magsasabi ng totoo. Tingnan mo yung ginagawa mo sa akin. Talagang kalkalmot ko yan, dahil hinila mo ako palabas. Pinaharas mo ko, Tapos ka na. pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Nang tanongin siya ng mga lupon tungkol sa pagpapalayas niya sa kanyang mag-ama. Wala naman akong balak sir na ibinta eh. Kasi kung ibibinta ko yun, saan pa ako uuwi? Magtatrabaho ako. Pero si Danica hindi kumbinsido sa mga sinasabi ng ilang si Yolanda. Kasi si Papa inaaway mo. Ako, syempre, nung may sakit sa puso, bilang anak niyan, bababayaan ko ba na ginaganyan mo sa laki ng katawan mo? Hugot pa ng unika iha, tiniis daw niyang lumaki ng walang inang gumagabay sa kanya. Ilang years ako, naghirap. Ako yung nagpakanani sa sarili ko. Tinaboy mo ako. Pinalayas mo ako. Matapos sa mahigit isang oras na harapan, inanyayahan ng lupon ng dating mag-asawa at kanilang anak na magkasundo na. Itong pagharap natin, ayos na po tayo rito, Danilo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel